Mga katribya, paano po ba natin malalaman kung ang lupa po ninyo ay acidic or matabang lupa? Kasi meron po tayong mga palatandaan na makikita po natin kung ang inyo pong lugar ay po pwede nating taniman po ng ating kalamansi. Ay makikita pa lang po natin doon sa lupa niya kung malusog or hindi po siya malusog o tinatawag nating acidic. Paano ba natin malalaman yan, mga katribya? Samahan niyo po ako ngayon sa isa po nating episode na ating pag-aaralan po ngayong araw na ito. Sana mayroon po kayong mapulot na kaalaman upang ito ang ating magamit pang makatulong sa ating pong pagpa-farming. Kumusta na po kayo, mga katribya? Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga ka-farmers at sa mga magkakalamansi at pati na rin po sa ating mga bagong viewers. Sana po pagka magustuhan yung video na ito, please paki-like, paki-subscribe para po marami pa tayong malaman ukol po sa larangan ng kalamansian, kung paano tayo mag-aalaga at kung paano natin ito mapaparami ang ating bunga. Ngayon, mga katribya po, ay ating pong tatalakayin kung paano natin malalaman kung ang lupa natin ay acidic or hindi, o malusog o yung matabang lupa. Ito po, mga katribya, po ang isa po sa magiging hahanapin o palatandaan po natin. Nakita po natin yung bulate. Yan. Yan. Pagka po ang inyong lupa ay marami pong mga tain ng bulate at marami pong bulate po doon sa ilalim. Ayan. Kita lang po namin sa inyo. Hindi na po tayo kailangan bumili po ng vermiculture na kung saan ay kinukulture ng ating mga kababayan at binibenta po sa merkado. Meron na tayong libreng pataba o abono. Sabi nga po ng marami, yung pong vermiculture, ito po ay natawag nila doon na complete fertilizer. Tayo hindi naman po tayo tutol at sapagkat ang bulate, yung pong tayo nito ay talaga pong pataba o organic. Kasi yung pong kanyang kinakain ay mga dahon, yung pong mga nabubulok sa ilalim, gaya po ng mga bunga na ito, yan ay kinakain po ng ating mga bulate. Pati na rin po yung mga nabubulok na mga dahon ng ating mga kalamansi. Kaya mapapansin po ninyo, mga katribya, marami pong mga taing bulate ang ating pong kalamansi. Kaya naman, ang isa po na palatandaan na healthy ang inyo pong kalamansi, yan, marami tayong mga tayong bulate. Ito naman po ang kanyang mga bunga. Sa bunga makikita po ninyo siya kung siya po ay healthy. Malulusog, berde, maganda ang dahon, malapad siya. Ayan. Nakikita naman ninyo pagka po ang kalamansi po ay kulang po siya sa pataba o tinatawag nating abono, naninilaw po ang kanyang dahon. Pero pagka ang kalamansi, ganyan po ang inyong makikita, na berdeng berde, pati na rin po ang kanyang bunga ay wala po siyang sira. Ibig sabihin, healthy ang ating pong lupa. Maganda ang kinalalagyan ng ating kalamansi. Pagka po ganyan, mga katribya, masusulit po ang ating pong alaga dahil ang inyo pong lupa organic na siya. Yan. Dinamuhan po natin, mga trivia, po yung ating ilalim. Binalaspasan po natin siya sapagkat yung marami na rin po siyang mga damo na umakyat, yung mga bagay. Isipin ninyo, marami po, mga katribya, pong tayong bunga, meron pa tayong mga bulaklak na lumalabas dito pong ating kalamansi. Yan. Meron na rin po tayo, mga katribya, pong mga pitasin. Kaya sinishare po natin sa inyo para nun una-una po natin titingnan yung klase ng inyo pong lupa, kung yaan ba ay acidic or hindi. Dahil meron tayong mga palatandaan na makikita po sa inyong farm o lupa. Lalo na kung halimbawa ang lupa ninyo ay sa parte po ng bukid. Mahirap pong makita yan, lalo na kung lubog sa tubig ang inyo pong
lupa, di natin makikita kung yan po ay acidic or hindi. Pero pagka natuyo ang tubig, ayan, makikita po ninyo, ayan, ganyan na po ang resulta. Ayan. Tapos ang lupa niya buhaghag. Ayan, malambot lang ito eh. Kaya kami mga katribya, hindi po kami nagpapatay po ng mga bulate sa ilalim. Yung i-spray po natin ng pamatay bulate. Bakit? Kasi patabayan eh. Hindi na po tayo mahihirapan po sa lupa natin na mapaganda. Kasi tumutulong yung ating mga bulate para i-cultivate po yung ating lupa. Yan. Pati rin po yung ating mga nabubulok na kalamansi, yung mga bunga, ayan, isa po yan doon sa natawag natin na organic. Kaya tutol tayo doon sa mga nagsasabi na ang bunga raw ng kalamansi ay acidic. Baka hindi niya alam na yung lahat po ng mga nabubulok, ng gaya na po ng mga prutas, actually kahit nga yung tao pagka nabulok yan at yan ay maging lupa, organic soil din ang tawag dyan. Kahit man po yung hayop, basta't pagka po yan ay nabulok, organic yan. Ang kalamansi, mga katribya, yan, pag yan ay nabulok sa ilalim po audit ng ating kalamansi yan, yan ang masasabi natin na pure organic. At nakabuti rin po yan dahil ang ating pong ginagamit din organic fertilizer. Kaya yung mga microorganism, yung mga probiotics na nailagay po natin sa ating pong mga kalamansi, sa ilalim nito ay marami na po tayo ngayong mga sundalo. Yun ang ating sundalo sa ating pong kalamansi dahil siya po yung mga nagdidikta para po ang kalamansi po ay kumain naman po ang kanyang yung mga bitaminang kailangan para siya mag-produce ng maraming bulaklak tsaka ng bunga. Yung pong mga microorganism tsaka po ng ating mga probiotics, kasi yan ang kailangan nating mabuhay sa kalamansi, mabuhay po sa lupa para manatili po siya na organic ang ating pong lupa. Paano naman po natin mga katribya malalaman kung yung ating lupa ay acidic? Yan. Alam nyo mga katribya, meron tayong mga palatandaan na kung ang lupa ay acidic, matigas ang lupa. Paano natin masasabi pagka matigas? Kala mo po siya mga katribya po ay simento. Ito kasi di natin maipapakita ito dahil ito talagang malambot kasi siya. Ayan. Hindi to acidic. Kaya lang sinasample lang po natin sa inyo na yun pong ating lupa. Pagka po yan makikita ninyo wala pong ganong tumutubong damo o di man kaya wala na rin damo na tumubo sa kanya, ibig sabihin acidic na po ang inyong lupa. Makikita naman ninyo pagka po ang inyong lupa maganda ang damo, mataba, ibig sabihin maganda po ang inyong lupa. Pero pagka ang damo ninyo konti tapos may tumubo, natutuyo pa, ay delikado yon. Baka sobra na po sa acid yung pong lupa ninyo. Kaya anuman pong gulay ang inyo pong itatanim, kung hindi ka mangailangan ng maraming mga synthetic na abono, hindi gaganda ang iyong halaman. Actually, kahit nalagyan pa natin ng marami pong mga abono nyo, pagka yung lupa ninyo may diferensya, karaniwan po dyan, dadapuan po ng marami pong mga insekto. Pagkatapos, yung pang halaman ninyo, hindi po magbubunga ng maganda dahil mahina na po siya. Yan. Kaya ang palatandaan mga katribya na pagiging acidic po ng lupa, nakita nyo po siya matigas, maputi, tapos konti ang damo na tumutubo. Pagkatapos, ayan, yun po yung mga palatandaan na inyo pong makikita sa inyo pong lupa. Pagka natuyo, akala mo naman siya ay bato. Pagka yan naman ay basa, ay para naman siyang hinalong simento. Dahil yan doon po sa ating mga inilalagay natin mga synthetic na abono. Kaya yung pong isa sa nakakapagpadulot ng matinding pagka-acid po ng lupa po natin, alam nyo mga katribya,
yung pong ating mga synthetic na inilalagay na abono. Di na po natin kailangan banggitin kung ano man po yan. Alam na po natin yan na basta't yung mga synthetic na abono natin inilalagay, isa yan sa nakapagpapahina ng ating lupa. Ngayon, paano po natin mapapalakas mga katribya po ang lupa natin para ito ay maging organic din, kagaya niyan. Ang isa po mga katribya na nakakatulong po dyan, ayan, kung tayo po ay gumagamit po ng ating yung pong herbicide. Yung herbicide mga katribya, yan, isa po sa pampatay po ng damo. Para po mabilis po yung damo ay mamatay, ginagamitan natin siya ng herbicide. Ang herbicide naman, hindi naman po siyang gaanong nakaka-apekto po doon sa ating kalamansi. Although, meron din talaga siyang epekto rin po sa ating pong lupa. Pero, ang magandang nagiging dulot naman po niyan mga katribya, nagiging buhaghag po siya. Yan. Dati-rati kasi mga katribya kami, puro ang ginagawa namin hawan-hawan lang. Yung tabas-tabas. Talagang bumibili kami ng mga gulok, pantabas. Malakas po kaming makaubos po ng mga gulok. Manual po namin tinatabasan. Kung halimbawa, 1 hektarya yan. 1 hektarya po namin tatabasan po yung ating kalamansi. Pati rin po kami magkakapatid. Isang pamilya kami, nanay, tatay. Tapos 4 yung mga kapatid. Lahat po kami doon nagtatabas ng damo. Maabot po kami dyan, halimbawa, ng 3 araw. At natatapos po naman namin yung aming pong damuhin sa aming pong kalamansi. Pero noong dumating na yung herbicide, nag-herbicide po yung aming kapitbahay. Maganda po yung kanyang kawan, patay na patay ang kanyang mga damo. Yun nga ang aming pong nasa isip, pati rin po yung tatay ko, na talaga nakakasama rin po sa lupa na paggamit ng herbicide. Tinanong niya ngayon yung aming pong kapitbahay, kamusta ba yung pag-herbicide, di ba masama sa kalamansi? Sumagot po yung ating kapitbahay, hindi katunayan niya, ayan, nakita naman ninyo yung kalamansi natin, hindi naman kasya na nilaw, kundi bagkus maganda rin naman po ang naging epekto. Tsaka yung lupa naging buhaghag. Oo nga naman, kasi yung pong herbicide, pag yan yung pundamo natin ay napatay, kakainin po siya ng marami pong mga bulate. Yung mga bulate na yun po yung kumbaga ay nagko-cultivate ng lupa para siya maging ganyan ang itsura. Totoo nga naman. Yun. Kaya noong sinabi sa amin noong ating pong kapitbahay po, yun na rin po ang aming pong ginamit. Although kahit anong klase pong mga pang herbicide niyan, basta't yung makakapatay ng damo, pwede natin gamitin. Pagbago nga lang po ang inyong kalamansi, bata pa, ingatan nyo lang po na wag po siyang tatamaan para po hindi po siya mag-inda or masakta. Pero pagka yung matanda na po yung kalamansi, gaya po ng halimbawa ng ganito, kayang-kaya na po niyang dalhin, mga katribya. Yung ilalim po yung ating sprayer. Bakit kasi mga katribya po na nakakatulong po yung ating herbicide? Kasi mabilis pong mabulok po ang damo, pati ugat niya ay namamatay. Kaya naman yung ating mga bulate, ayan, marami po siyang mga nakakain. Tapos ayan man, nagiging buhaghag po ang lupa. Kaya nga po doon sa mga bukid, yung alam na po ng mga nagpipilapil yan, pagka po sila po ay magpipilapil, tinatabasan na lang po nila ng damo. Hindi nila hine-herbicide. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka po hine-herbicide po nila yung pilapil, nalulusak po yung pilapil, lumalambot, madaling tumagas po ang lupa. Pero para yan ay manatiling matigas, talagang tatabasin lang po nila yung damo para tumigas siya. Gayon din naman mga katribya, kapag ka po tayo ay laging nagtatabas o yung tinatawag natin na grass cutter, nag-grass cutter po tayo palagi at hindi po tayo gumagamit po ng ating pang herbicide, titigas po ang inyong lupa. Yan. Bakit? Kasi yung damo hindi naman ninyo napapatay. Kumbaga, yaan ay masasabi po natin, yung ugat po ng damo, lumalapad lang siya. Pag lumapad po yung ugat ng damo, tumatanda, nagiging matibay po yung hawak po niya sa lupa. Talagang
tumitigas ang lupa. Totoo yun. Kahit na nga po sa mga nagpipilapil, iwas na iwas nila pong bombahin po ng pamatay damo yung pong pilapol para po hindi po masira ang kanilang pangharang sa tubig. Kaya yun po mga katriba po, yung sinasabi natin po sa inyo po yung technique o po yung pamamaraan para alam po ninyo ang inyo pong gagawin. Hindi masama mag grass cutter, lalo na pagka po laging umuulan. Pero pag lagi po grass cutter ang ating gagamitin, asahan ninyo, titigas po ang inyong lupa. Ang ugat po ng inyo pong mga damo ay nandyan lang. Kumbaga, lalo lang po natin siyang pinagagalit. Kumbaga, tinitrim lang natin siya. Pero pagkatapos nun, isang linggo, mahaba na naman. Pero pagka tayo ay nag-herbicide, mga katribya, makakaminos po tayo ng panahon. Tapos, ayan, magiging maganda rin po ang bunga o dulot ng ating pag-herbicide. Ayan, kita ninyo. Dami pong bunga ng ating kalamansi. Ang lalaki na siya. Marami na tayo pitasin. Hintay-hintay lang po natin. Pag tinag po nito, yan, meron na po tayong makukuha. Tingnan niyo po mga katribya po, healthy na healthy yung ating kalamansi. Yung ating mga bukong mga maliliit, ang ganda po ng bilog. Meron man po siyang sira. Ayan, pero pa isa-isa. Pero majority mga katribya ay maganda ang bilog ng ating kalamansi na hindi po tayo nag-i-spray. Yan. Nakakatuwa dahil syempre dahil mula lang po tayo makagamit ng ating organic fertilizer. Yan na po ang naging resulta ng ating pong mga kalamansi. Ang laki po ng ating naging menos dahil po yung ibang mga gumagamit po ng mga puting abono, nakakatatlo na silang lagay, tayo isa pa lang. Laking tipid po mga katribya. Tapos makikita naman ninyo sa itsura ng ating kalamansi, matataba ang bunga, malalaki. Sabi nga nila, para po siyang kalamansi ng Mindoro. Ang Mindoro kasi malalaki kalamansi. Sa parte po ng Polillo Island, malalaki rin ang kalamansi. Como kasi madalang po ang bunga, kaya nakakalaki ng gusto. Itong sa atin, kahit marami po ang bunga niya, makikita naman ninyo, lumalaki naman siya ng magandang paglaki. Dahil doon sa ating organic na ginagamit. Yan, kakatulong-tulong yan Kaya ito kaya po namin ito sinasabi sa inyo dahil unang po muna kaming gumamit. Tumesting. Makita natin na maganda ang naging epekto, ang ating resulta. Sinubukan na po natin yan sa ating mga ka-farmers. Yan na po yung ating inire-recommenda. Kagandahan naman yan, gawang Pinoy. Napakaganda po pagka po gawang Pinoy. Iba kasi ayaw suportahan po nila yung kanilang mga kababayan. Mas gusto nilang suportahan ng banyaga, na kung saan naman ay ang sinisira ay yung ating lupa. Pagka nanatili po sa synthetic ang inyo pong mga kalamansi na ginagamit, ay asahan po ninyo ay talaga naman lagay na lang kayo ng lagay. Pero dito sa ating pong kalamansi, pag organic at napuno na po ng organic itong ating pong kalamansi mga katribya, darating po ang panahon hindi ka na maglalagay ng organic kasi mataba na ang lupa mo. Ganun yun. Kumbaga unti-unti na lang, maintenance na lang po yung ating gagawin. Kaya isipin ninyo, ang laki ng naging menos po natin. Mula po nung ating lagyan nito, di na po natin nilagyan po ng mga synthetic. Pero ang ganda na naging resulta. Lumabong, lumadlad po siya, ang dami pong bunga, ang dami pang pasunod, tapos nagbubulaklak pa. Kaya ang naging epekto, nagkakasangalan yung ating kalamansi. Kaya pagka hindi po maagap at hindi natin siya natukuran, yun mangyayari, bibisaklat siya. Kaya may sa pag hindi natin nakita, bibisaklat po yung ating kalamansi. Yan. Okay. Ayan mga katribya, sana po meron po kayong napulot, meron kayong nalaman. Kaya kahit saan kayo pumunta o lugar na makita po ang inyong lupa, pansinin niyo ang damo
pagka ang lupa ay yung damo ay mga payat at kaunti acidic, lalo na pagka marami pong bato. O yun, pag marami pong bato, yung pong inyo pong lupa, asahan din nyo, hindi po masyado pong nakakaganda po ang halaman, lalo na po ang mga gulay. Pero kung majority naman po ang lupa, maganda rin naman po yan doon po sa ating mga kalamansi. Huwag lang po siya yung mabababad po sa tubig, kasi pag nababad sa tubig, matibay po ang damo, kahit mababad sa tubig, bubuhay siya. Pero ang kalamansi, pag nababad sa tubig, mamamatay siya. Yan po ang mga palatandaan. Sana po meron po kayo natutunan. At gaya po ng dati, kita lang po tayo po bukas. Ang karunungan at ang kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita lang po tayo po bukas. Bye bye.